Hello guys! So panibagong araw, panibagong video. So ngayong araw nga, naisipan namin ni Simon na bumili na kami ng aming mga candies para sa darating na Halloween party nila dito magpipinsan. Although hindi naman mamahalin yung mga candies natin pero sure tayo guys dito, marami tayong mapapasayang bata. Actually, hindi lang naman to pang Halloween party nila dito magpipinsan kasi meron din siyang Halloween party sa school at magbibigay rin siya doon ng mga candies para sa mga classmate niya. Tapos yearly talaga nabibigay kami ng candies sa bata dito sa aming lugar. At yun na nga guys, sinimulan ko nang iayos yung mga candies natin. Gulupit-gupit ko lang ibang magkakadikit habang si Simon nagkukulit. Tapos kung nakita niyo yung loot bag natin yung trick or treat. For the safety na rin guys, hindi lang naman candy ang ibibigay natin so sinamahan ko na rin ang Coco Crunch at isang Dutch Mill. Yung Dutch Mill na yan para talaga sa school niya. Kasi yung mga classmate niya doon, almost 3 years old lang yung iba. Parang si Simon, pinasok ko siya guys kasi nga gusto ko ma-build yung relationship niya sa ibang tao like magkaroon siya ng confidence na magsalita kasi pagka nga iba yung kasama niya, ay nako, para siyang pipe, yung parang pinitpit na luya. Pero pag nandito naman siya sa bahay kay sobrang daldal, sobrang likot. At yun talaga ang gusto kong ma-workout sa kanya. So ayun na nga, ginupit ko na dyan yung loot bag natin para lalagyan ko na talaga siya ng isa-isang laman. So itong una kong ginawa guys, lahat yan para sa classmate niya. Hindi pa tapos dyan yung para sa party nila dito magpipinsan at saka yung mga exes na pwede natin na ipamimigay niya sa labas. Sa edad niya na 3 guys, imagine, naaalala niya, nasa na yung mga candies, papamigay ko yun sa Halloween. Natatandaan niya na yun guys. Siyempre, binabanggit ko rin sa kanya, oo, sige mamimili tayo ng candy anak, ganyan-ganyan. Siyempre, gusto ko rin nakalakihan niya habang bata siya, although hindi naman mamahalin yung mga candies natin. Pero safe naman. Gusto ko lang malaman niya na habang bata pa siya na okay lang palang mamigay pagka meron. Saka it doesn't mean na namigay ka mayaman ka na. Mas masarap lang talaga sa pakiramdam yung nakakapagbigay ka kahit konti. Nasa sa tao na yun kung na-appreciate nila yung mga bagay na binibigay mo kahit mura lang. Kasi hindi naman pa mahalan ng candies, pamunggahan, like chocolate, ganyan yung mamahalin. Kung di mo nga afford, diba, ba't mo pipilitin? So dito gusto ko mamulatan yung mga ginagawa ng tao sa paligid niya na hindi nagdadamot sa kapwa. Tsaka tinuturuan ko siya guys, sabi ko anak, pagka namimigay ka, hindi naman laging mamimigay ka. Pero pag may nangingi sa'yo, like nakakaawa talaga, tsaka palagay mo na kailangan, punuan mo siya. Masarap kapwa ang natulong sa kapwa at tsaka yung tipong nakakapagbigay ka ng bukal sa loob mo. Dahil subok na subok ko na yan guys, lalo yung mga blessing na binabalik mo sa iba o maapaw pagbalik sa'yo. Although hindi ba inaasahan yung mga blessings na yun, pero talagang dumarating siya lalo na sa oras ng pangangailangan mo rin. Sinabihan ko siya masarap ang maraming kaibigan, maraming natutuwa sa'yo. Tsaka minumulat ko siya sa salitang bilog ang mundo anak, hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ang nagbibigay. Hindi rin sa lahat ng pagkakataon ikaw yung, tutulong. Siyempre, darating yung time na mangangailangan ka rin. Pero hanggat kaya mong gawa ng paraan, bakit kayo hingi ng tulong sa iba, diba? Ang nakakatuwa lang kasi talaga guys pag mapagbigay kang tao. Si Lord na yung hahatol sa mga ginagawa mo dito sa lupa. Yung tipong kahit di masahan yung blessing, talagang darating. Sa mabait ka lang na bata, sabi ko sa kanya. Tsaka tinuturuan ko siya guys, sabi ko sa kanya, anak, lahat ng blessing na natatanggap mo, magpapasalamat ka kay Papa Jesus. Kasi kako si Papa Jesus ang nagbibigay sa atin yan. At ayun na nga, habang tinutulungan niya ako dyan, tinatanong niya ako, kanino galing to ma? Sabi ko kay Papa Jesus yan. Tapos nasanay na siya na pagkagaling kay Papa Jesus, sasabihin niya, thank you po. Ang bata talaga pag nauhubog mo sa tama, lumalaki rin ang tama. Ang kailangan lang talaga sa mga magulang na kagaya natin habaan ng pasensya dahil ganyan din naman tayo ng bata. Yung iba nga mas worst pa eh. Pero syempre lahat naman ng bata dumadaan sa ganyang stage. Kailangan lang talaga ipaliwanag nating mga magulang o tayong mga gabay sa paligid. So ayun lang naman guys, habang patapos na ako magbalot, yung anak ko kinukuha niya yung mga candies pa isa-isa tapos itinatakbo niya.
Pero pag pinapakalma mo siya, ipamimigay mo yan. So, binabalik naman niya. Ayun na nga, tapos din ating pinak na candies para sa school. Bye-bye!